Welcome to my channel. Ngayon naman po, kumuha ko ng mga palaging tinatanong sa ating vlog. It's all about Senomar. Ito palagi, paulit-ulit na tanong. But I hope malinawan din natin ito. Kaya inuulit ko rin naman po yung pagbablog sa inyo regarding Senomar kasi paulit-ulit din po ang tanong tungkol dito. I hope masagot ko po ng tama. Okay, number one question natin. Need ba kumuha ng Senomar ang fiancé ko? Foreigner siya. Okay. May mga embassy po na hindi na po kailangan. Okay. But there are some embassies like Indian Embassy na encounter ko sila. They need the Senomar nung tao dito. So, yung foreigner yon. Kailangan po ng Senomar from the Philippines and Senomar nila, which is the legal capacity sa abroad, pinagsasama po yun. Sinasabit po sa Indian Embassy. But you have to inquire first kung kasama yun sa requirement ninyo. Kung hindi naman po, it's okay. So, hindi nyo na kailangan kumuha dito ng Senomar sa Pilipinas ng fiancé na foreigner na pakakasalan ninyo. Okay, number 2. Okay, nag-request po ako ng Senomar. Hindi ko naman po siya nakuha sa date na nakalagay. Paano po? Dalhin ko na lang po bang resibo at babalik ako dyan? Bayad na po kasi yon. Okay, sige, ganito. Sana hindi nangyari to kasi sa totoo lang, kung may date kayong in-apply, sana nasusunod. Kasi sa dinami-dami ng mga nag-a-apply, talaga naman po ini-schedule para magkaroon ng kaayusan. Ngayon, if ever na, ayan na po, babalikan na lang po. I think you have to inquire po sa kanilang website kung ano po ang dapat yung gawin. Kasi lumagpas na kayo dun sa petsa kung kailan nyo siya dapat kunin. Okay, since bayad na kayo, may resibo naman kayo, try to inquire. But please, wag na sana itong mangyari uli. Kasi kailangan din po natin sumunod sa isang institusyon kung ano man po yung policy nila. Kasi para maging maayos din po yung serbisyo nila sa atin. Okay, I hope hindi naman po taon itong pinag-uusapan natin. Baka naman ng isang taon pa kayo nakaschedule, last year pa, 2022 pa, tapos ngayon nyo lang siya gustong kunin. I hope hindi naman po ganon. Okay, number 3 po, paano po kumuha sa LCR ng Senomar? Actually, hindi naman po sa LCR kinukuha ang Senomar, sa PSA po. Kaya yung nagtanong nito, mali na agad yung tanong. Hindi po nagre-release ang LCR ng Senomar. So, I think nagkamali ka dito. PSA po ang nagre-release ng Senomar. Okay. May karagdagan siyang tanong. Pag humingi po ba ako ng Senomar, kailangan ko po bang ilagay yung purpose? Ay, syempre naman po. Yung iba po kasi ang purpose sa beneficiary, yung iba naman po ang purpose ay pagpapakasal, yung iba naman po ang purpose ay working purposes. Okay. So, kung ano man po yung nakalagay na purpose dun, check nyo na lang po. Okay. At ang ika-4 nating tanong, mali ang apelyido ng mother ko sa Senomar. Tatanggapin po ba ito ng LCR since nag-a-apply ako sa marriage license? Okay, may mga LCR naman po na staff or mga employees na kung ang apelyido po ay mali, tinitignan na po yung birth certificate agad-agad. And then, ang sinusunod po yung birth certificate. But, hindi po lahat ganon. May mga LCR na very strict at saka kailangan tama yung mga binibigay informasyon. So, sunod na lang po tayo sa LCR pag sinabing kuha na lang po kayo ulit. Okay. Next po, number 5, parang related dun sa pangatlong tanong. Okay, ang Senomar po, nag-request po ako for work-related. Pwede ko po bang gamitin ito sa marriage purposes? Okay, kasi may validity naman yan na 6 months. Try to, paano ba yan? Try to bargain with LCR. Since 6 months pa naman siya, hindi pa siya na-expire. Okay, pasabihan nyo na lang po sila na baka pwede naman po natanggapin since naman pa, valid pa naman po. Kaya lang kasi ikakasal kayo, instead na work-related yung purposes. Maaari naman po siguro makiusap. Importante naman po, recent naman ang inyong Senomar. Okay, sa mga gusto pong mag-comment, magtanong, dyan po sa baba, please send kayo ng mga comments nyo. Like our videos,
share our videos, and please hit the bell button para sa next vlog natin. Thank you so much.